but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Sige po, tayo po yung mga sa Panginoon. Gawin po nating panalangin ang awit na ito. Lahat po, itaas po ang ating mga kamay. Ialay po natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Gawin po nating panalangin ang ating puso ang awit na ito. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I'll follow you. Yes, Lord God, I present my life a living sacrifice. Make my life worthy of you, Lord. Find my life to be worthy of this worship and sacrifice. Let my own body be my living sacrifice. Let my own heart be my living sacrifice. I offer my whole self to you, Lord. Everything that I am, everything that I have nothing, Lord. They all are yours. I am nothing, Lord. I know nothing, Lord. Wala akong masasabi ngayon, Panginoon, na hindi nagmula sa iyo. Wala akong nakikita, naririnig na hindi nagmumula sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso. Buksan mo po ang aming mga puso. Mangusap ka, Panginoon. Gawin mo ang iyong mga salita ay mangusap sa puso ng bawat isa. Let everyone find portion in today's message, Lord. Ihanda mo po ang aming mga puso. Patahimikin mo po ang aming mga isipan. Alam kong marami sa amin ay napakagulo ng aming pag-iisip. Dahil napakagulo na ng mundo. Panginoon, payapain mo po kami. Payapain mo po kami. Let us never exchange our peace for what is in the world, Lord God. Change our minds. Transform our minds. Let us never again conform. Let us never again corrupt. Let us never again, Lord God, think away from your word, Lord God. Samahan mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon. Kami ay iyong mga lingkod. Kami ay sumusunod lamang, Panginoon, sa pinapagawa mo po sa amin. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Ikaw ang nag-iisa naming Diyos. Lahat ay iyo, Panginoon. Ang buong kaharian, ang buong mundo, lahat ng meron sa mundong ito, lahat ito ay iyo, Panginoon. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. And in Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Magandang umaga po sa lahat. Blessed morning, blessed Sunday morning. Everybody, pwede na po kayong magsiupo in the mighty presence of the Lord our God. Salamat, Lord, sa presensya mo sa lugar na ito. Salamat din sa lugar na ito where we are able to meet God face to face every Sunday at naririnig natin ang Panginoon. Salamat, worship team. Yes. So tayo po ay naatasan. Ako po si Pastora Attorney Bern.
Bern Carrasco Faustino, sa mga hindi pa po nakakakilala. At tayo po ay nautusan, naatasan ng ating mga senior pastors, Pastor May and Pastor Dong Campoy, na nasa mission po ngayon. Because we are a mission-sending church, the Hub of Christ Church, Habitation of United Believers of Christ, here in Parañaque. At ang atin pong mission today is to continue the message of our Pastor Dong last Sunday, which is God's plan, my plan. So, sabi po sa akin ng Panginoon, hindi ko po iibahin ang topic. Itutuloy lang po natin. So, isa po sa mga frequently asked questions nating mga Kristiyano, madalas nating tinatanong, ano nga ba yung will of God? What is God's will for me and for my life? Ano nga ba yung plano ng Panginoon para sa atin? Sa gitna ng maraming kaguluhan, no? May inaantay pa ngayon na the big one. Maski kaming mag-asawa, nag-iisip-isip eh. Kasi dami mo makikitang mga reels ngayon, how to plan for the big one. Meron ka na ba nun? Yung mga maintenance ko ba ay kompleto? Di ba? Ang gatas ba ng aking anak? Baka wala nang mabibilhan. Kasi nung maliliit pa yung mga anak ko, ganyan ako eh, panic button. Kapag ka may kudeta na umuugong, bibili na ako ng maraming malalaking lata ng gatas. Parang palagi akong hoarder, panic buyer, di ba? Kasi wala ka naman mabibilhan ng gatas pagka wag nagsara yung mga tindahan. Anong papakain mo sa anak mo, di ba? Lalo na kung purely gatas sila, di ba? Talagang mabilis tayo magpanic. Tapos ngayon, di ba, araw-araw, iba't ibang parte ng Pilipinas ang may earthquake. Ano ba yan? Linggo-linggo, araw-araw. Kung hindi baha, earthquake. May gera pang nangyayari sa ibang bansa. Grabe ang usapin sa korupsyon, trillions, di ba? Hindi na natin kayang maintindihan yung trillion eh. Yung milyon nga. Yung milyon nga. Pinapanalangin na. Bilyon-bilyon pa yung pinag-uusapan. No? Grabe talaga. Talagang, eto na po yung sinasabi sa Bible na birth pains. But, kaya siguro inumpisa ng ating Pastor Dong ang topic na God's plan para makita natin yung big picture. Kasi pag yung picture lang ng sarili mong buhay ang titignan mo, madaling magpanik. 'Di ba? Naku, paano yan? Pag nagsara ang mga tindahan, may pambili ka ba in the first place? Papasa na tayo bibili, 'di ba? Kasi yun ang nakikita mo eh. Kung ano yung nasa harapan mo. But we want to see the big picture of God's eternal plan. Before we can even hope to understand anong plano ng Diyos sa buhay ko. 'Di ba? Para makapasok ka, kanina nabanggit yung Matthew 6:33, no, na sabi ko nga kay Pastora Mavic, ang daling sabihin yan, akala mo, 'di ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pinapanalangin mo pa, no? Sige, tingnan natin kung anong mangyayari pagka dinala ka ng Diyos sa righteousness, baguhin mo ang buong buhay mo at gawin mo itong matuwid bago mo makakamtan yung overflow na pinapanalangin mo. At kung nandyan na yung overflow, akala nyo ba pera lang yung pinag-uusapan pag overflow? Paano kung overflow ng gawain ang ibigay sa'yo? Diba? Parang nung sinabihan po ako ni Pastora May, magpipreach ka sa Sunday, OMG. Paano? Isip-isip ko, paano, Lord? Kasi nga, sa mga hindi po nakakaalam, recently na-stroke po ang mami. So, nandun po siya sa bahay. May pasyente ako sa bahay. Kaya palagi po akong naka-online. So, sabi ko, paano kaya mangyayari na magpipreach ako? Pero syempre, yung asawa ko na palagi namang may sagot sa lahat, no? Sabi, akong bahala. Ako na dito sa bahay, mag-preach ka. Oo nga naman, di ba? Yun ang kahalagaan ng may partnership sa paglilingkod, di ba? Salamat sa Diyos. Sabay kaming tinawag, 'di ba? Salamat sa Diyos at merong kapartner sa buhay, 'di ba? So makakapasok ka sa sinasabing plano ng Panginoon kung naiintindihan mo ano nga ba yung plano ng Panginoon, 'di ba? Hindi po kami nag-usap ni Nikki. Pero yung lahat ng sinabi niya nandito po sa loob ng notes ko. Ang galing talaga ng Panginoon, 'di ba? So next slide please. Yan, umpisahan na natin, no. Bilang context, bago natin pasukin yung God's eternal plan, anong konteksto? Bakit kailangan ng Diyos ng eternal plan? 'Di ba unang-una, nilikha ng Diyos ang tao
para mag-manage ng napakagandang creation. Pero sa totoo lang, ginawa ng Diyos ang lahat-lahat para din sa tao. 'Di ba? Sabi, nilikha ng Diyos ang tao para i-manage ang nilikha ng Diyos. Ang araw, ang araw tuloy, ang mundo, ang mga halaman, ang mga hayop na kinreate niya, ay ginawa niya para sa atin. At nilagay niya tayo doon to manage it and to rule over and to have dominion. 'Di ba? Pero ang tao, iisa lang ang batas ng panahon na yun. Sa ngayon, napakaraming batas, 'di ba? Noon, iisa lang ang batas. Sabi, huwag kayong kakain sa puno ng knowledge of good and evil or you will surely die. Batas talaga yon kasi may utos at may penalty. So nilagay ng Diyos ang batas na yan para matutong sumunod ang tao. Every plant, every tree, every fruit, pwede niyong kainin except for one. Only one. Pero yung nag-iisang batas na yun, hindi pa natin nasunod. Kaya ang ating mga magulang ay nagkasala. Sabi nga dyan sa Romans 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So dahil sa pagsuway ng ating mga magulang na si Eva at si Adan, lahat na tayo naging makasalanan. 'Di ba? Sila ay nilikha in the image of likeness and likeness of God, pero tayo, pinanganak na tayo ng makasalanang tao. Kaya, syempre, expectedly, tayo ay may minanang kasalanan. Kaya ipinanganak tayo na makasalanan. So yung mga tao noon, magmula pa sa panahon ni Noah, 'di ba? Yung tatlong anak niya, si Shem, si Ham at si Japheth, ay mga makasalanan. Pero doon nagmula ang lahat ng lahi sa mundo sa tatlong anak ni Noah. At si Shem, na unang anak ni Noah, diyan nagmula ang lahing pinili. Kaya sila tinatawag na Semita. 'Di ba? Kapag anti-Israel ka, anti-Semitic ka. Kasi sila ay nanggaling sa anak ni Noah na si Shem. So sabi sa Jeremiah 17:19, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya, walang katulad, wala nang lunas ang ganyang kabulukan. Diba? Our heart is eternally deceitful and sinful. It is hopeless. Hindi natin kayang magbago mag-isa. Tayo ay ipinanganak na makasalanan. Ang default natin kasalanan. Diba? Pag sinabi mong default, pag pinabayaan mo, yun ang gagawin. Diba? Kaya nga yung mga anak natin, hindi natin mapabayaang umalagwa sa mundo dahil alam natin magkakalat. Diba? Kailangan turuan ng salita ng Diyos, kailangan downloadan ng mga values and moral values, etc. at turuan ng obedience. Kasi nga, by default, ang tao, bata pa man, makasalanan na. 'Di ba? Kalukuhan na ang gagawin. Sabi sa Awit 51 verse 5, ako ay masama na buhat ng isilang makasalanan na nang ako ay iluwal. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo masama. Walang hindi nagkakasala at hindi natin kayang magbago mag-isa. So dito talaga pumapasok, knowing that our heart is truly sinful, dito natin naiintindihan na kailangan natin ng tagapagligtas. This is why we need to be saved, diba? This is why there needs to be a plan to save mankind. Kasi dati, yung pinanganak na dalawang tao, they are called God-kind. Diba? Kasi in the image and likeness of God. Pero lahat ng pinanganak ni Eva at ni Adan na makasalanan na are mankind, the kind that is sinful by nature. Our flesh is by nature sinful. Minana natin hindi lang ang kasalanan, kundi ang nature na makasalanan. Kaya hindi talaga tayo maliligtas kung walang plano ang Panginoon. So, pero mahal na mahal ng Diyos ang tao. Siyempre, 'di ba? Siya yung tatay natin, siya yung may likha sa tao. 'Di ba? Siya lang yung may karapatan na akuin tayo. 'Di ba? Tayong mga magulang, yung mga anak natin, atin 'yan. Walang makakaagaw diyan. 'Di ba? Anak mo 'yan eh. At ipaglalaban mo ng patayan yung anak mo, 'di ba? Dahil mahal na mahal mo 'yan.
Ganyan din ang Diyos Ama sa atin. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Ama sa atin, 'di ba? Na kahit na tayo ay makasalanan, gusto niya tayo ay maligtas. Kaya ang plano niya ay ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's in John 3:16. So that's the plan of God. We have seen and we testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Pakinext po. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sabi po sa mga gawa. Yan. So that's the context of why there needs to be a plan from the Lord. Next. So doon po sa Genesis chapter 3, doon nyo mababasa yung istorya ng pagkakasala ng tao. Sa verse 15 nyo naman mababasa ang mga salitang ito. Sabi ng Diyos, ang kausap ni Lord dito yung serpent na nag-deceive kay Eve, 'di ba? I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So ang kausap niya dyan, si Satanas. Kayo ng babae ay aking pag-aawayin. Ang binhi mo at binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at ang sakong niya, ikaw ang tutuklaw. This is called the proto-evangelium. Ito po ang unang-unang gospel, the first gospel. Ano po yung elements ng first gospel dito sa verse 15 ng Genesis 3? Number one element po is the offspring of man. The offspring, yung anak ni Eva. Yung anak ni Eva, cursed to sin. Yun na nga. Siya ay mankind na nagmana ng sinful nature galing sa kanyang mga magulang na makasalanan. We are forever dust of the earth. At ang sabi ng Diyos sa serpent, ang kakainin mo ay alabok. So sinong pagkain ng serpent? Tao, dahil tayo ay galing sa alabok. 'Di ba? So yun yung first element. We will always be harassed by the devil. Asahan nyo yan. Kahit Kristiyano ka na, sabi mo kasama mo si Jesus araw-araw, kasama mo ang Holy Spirit, hindi pa rin ikaw lulubayan ng demonyo. Ang demonyo, demonyo talaga. Laging nandyan sa tabi, ayaw akong iwanan. 'Di ba? Hindi ako iiwan ng Diyos at hindi niya ako pababayaan. At ganyan din yung demonyo, hindi ka rin niya iiwan at hindi ka rin niya pababayaan. Forever kanyang tutuksohin, forever siyang mangingiliti sa vanity mo para ikaw ay magkasala. Forever kanyang bubulong-bulungan na ikaw ay magalit. Kaya yung iyong mga pighati, hinanakit na nag-uugat na dyan sa puso mo, kapag kiniliti ng konti lang ng demonyo yan, lalabas yan at magiging galit. At yung galit na yon ang maglilid sa'yo sa kasalanan. Magkakasala ka talaga. Merong isang tao na makulit na nagagamitin ng demonyo para galitin ka. At magagalit ka naman. Pag lalaki ka noon, nanapak ka bigla, no? O di sinong nagkasala? Siya ang may kasalanan, sabi mo ngayon. Kasi kinulit ako, kaya ako nanapak. Siya lang bang may kasalanan? Dalawa na kayong makasalanan kasi nanapak ka. 'Di ba? Yan ang trabaho ng demonyo. That's the first element of the first gospel. Ang second element, God promised that He will send a Savior who will crush the head of the serpent. So ito ang plano ng Diyos. Mula pa sa Genesis 3:15, the eternal plan of God was originated. So doon nag-umpisa. So as soon as nagkasala ang tao, nagplano na agad ang Diyos paano niya ililigtas ang tao mula sa kasalanan. Ganyan niya kamahal ang tao. So hindi totoo na kaya inalis si Adan at si Eva sa garden dahil pinarusahan sila. Hindi po yun parusa, pagmamahal po yun. Bakit? Kasi pag hindi sila umalis sa garden, after nilang magkasala at kumain sila sa tree of life, forever na silang makasalanan. Wala nang pag-asa ang kaligtasan. Kaya inalis sila sa garden, isinara yung gate, binantayan ng cherubim, diba? Na wala talagang makakapasok, wala talagang makakakuha sa tree of life,
hanggat hindi naliligtas ang tao. So may plano ang Diyos. God established His eternal plan by covenant. So ang ating Diyos ay a Diyos ng covenant. Pag meron siyang plano, ginagawa niya yan sa pamamagitan ng pagpasok sa isang agreement. Yung covenant po, hindi siya katulad ng ibang agreement or contract na bilateral, yung dalawang tao, dalawang parties nagkakasundo. Ang covenant po, siya, ang Diyos ang nangako sa atin na gagawin niya ito, whether or not you will accept it. He binds Himself. Binabind niya yung sarili niya na gagawin niya. Nangangako ako sa iyo na gagawin ko to para sa iyo, ayaw mo man o hindi. 'Di ba? Ayaw mo man o gusto. So, ganyan ang ating Diyos. Nung Old Testament, merong tinatawag na salt covenant, shoe covenant, at blood covenant. So, ang pinakamalalim at pinakamataas dito ay ang blood covenant. So, ito yung ginamit ng ating Panginoon para i-establish niya ang chosen race niya. Bakit niya kailangan ng chosen race? Dahil, di ba, pag gumawa ka ng isang general plan, so the general plan of God is iligtas ang mankind. Siyempre, gagamit siya. Gagamit siya ng paraan, may strategy siya. Meron siyang plan, meron siyang strategy, meron siyang tactics, meron siyang activities, di ba? So may gagamitin siya. At ang main strategy niya is the chosen race of Israel. Sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3, sabi doon, sinabi niya, pinili ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Abram, na nakatira sa Ur of Chaldea. Sabi niya kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalaing kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. At ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ito po yung lahing Israel. Nagmula sa lahi ni Abram. Abram pa siya dyan, hindi pa siya Abraham. So himayin natin yung Genesis 12, 1 to 3. Ang sabi ng Diyos, ito ang covenant ko sa iyo, Abram. Kung susunod ka, kayo inutusan kayo, lumabas ka diyan sa tahanan mo. Sa lugar na yan, diyan ka na lumaki. Nandyan ang mga magulang mo, nandyan ang pamilya mo, nandyan ang kayamanan mo. Sabi sa iyo ng Diyos, umalis ka diyan. Sheila, umalis kayo diyan. Pumunta kayo sa Paranaque. 'Di ba? Ano pong meron sa Paranaque? Architect, may bahay ka ba sa Paranaque? Wala po, 'di ba? Ang bahay mo nandun sa Montalban, 'di ba? Pero iniwan mo ang bahay mo, lumipat ka sa Paranaque. Anong nangyari? Sumunod ka, 'di ba? Hindi mo alam kung bakit. Naiintindihan. Hindi nga, iyak nga ng iyak yan si Sheila. Hindi niya naiintindihan kung bakit. Ganyan din po si Abram. Sumunod siya, humakbang siya, hindi nga siya sinabihan ng Paranaque. Ang sabi lang sa kanya, basta umalis ka at dadalhin kita sa isang lupain na hindi ko man sinabi ko saan. 'Di ba? Basta ang sabi niya, paparamihin kita. Gagawin kitang isang malaking bansa. Pagpapalain kita. Ang pangalan mo ay magiging dakila at magiging pagpapala ka sa marami. Pangatlo, sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa buong daigdig ay pagpapalain ko. Wow, 'di ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Grabe ang kanyang covenant kay Abraham. 'Di ba? So mula sa lahi ni Abraham ay nagmula ang lahing Israel, 'di ba? Kasi ang anak niya si Isaac, iisa lang, 'di ba? Ang hirap talaga intindihin. Si Abraham matanda na. Halos patay na ang kanyang katawan pag ang usapan ay magkaanak. Pero naniwala pa rin siya sa Diyos. Iniwan niya ang kayamanan ng kanyang pinanggalingan
Lumakad siya kasama ng asawa niya at lahat ng mga tupa, mga kambing. Ang hirap maglipat nung araw. Hindi perang nakalagay sa sako. Hindi ATM card ang daladala mo. Ang daladala mo lahat ng tupa, lahat ng kambing, lahat ng lamb. Bit-bit nila lahat ng katulong, lahat ng slave, diba? Bit-bit niya lahat yan. At hindi rin sila sumasakay sa sakyan. Wala pong tracking, wala pong cargo. Diba? Lakad yan, lakad. Milya-milya ang lalakarin mo. Diba? At sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, pagpapalain ko, gagawin kitang isang buong bansa. Sabi niya, Lord, paano mo namang gagawin yan? Wala nga akong anak. Diba? Paano mo ko pararamihin? Kahit isa wala nga akong anak. Diba? I will make you a great nation. Ito pong verse na to, tinatawag po ito na seminal verses in the Bible. They are life-giving verses. May buhay ang salita ng Diyos. Ito pong mga salitang ito ang nagbigay buhay sa lahing Israel. Sa bansang Israel na lahing pinili, ang chosen race. They are chosen to be the line who will bear fruit in the world, the Messiah. The Savior. Kung hindi sumunod si Abraham, imagine nyo kung hindi siya sumunod. Wala tayong Messiah. Wala tayong tagapagligtas. Failure ang eternal plan, di ba? Pero syempre, hindi nag-fail ang Panginoon. He is always victorious. His word will remain victorious. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. So, malinaw ang sinabi ng Diyos sa verse 3. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpalain. Kaya nga lagi nating pinagpipray ang Israel, di ba? Para din tayo ay mabless. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa buong daigdig ay pagpapalain ko. Dito nagmula yung Jesus is for everyone. Hindi lang mga lahing Israelita ang maliligtas. Pero unang-una, make no mistake, brothers and sisters, Israel race will be saved. It's just a matter of time. It's just a matter of when. Pero lahat sila na hindi naniniwala na si Jesus ang Messiah, mabubuksan ang kanilang mga mata isang araw at sila man din ay maliligtas. At tatanggapin nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Sinasadya ng Panginoon na ang kanilang mga puso ay tikom, ang kanilang mga mata ay tikom, at hindi sila naniniwala sa Panginoong Yesus bilang tagapagligtas upang sa buong panahon na hindi pa sila nakakakilala sa tagapagligtas, tayo ay maliligtas. So, kapag nadidelay pa, na hindi sila naniniwala kay Jesus bilang Messiah, may panahon pa tayo na marami pang hintil na kagaya natin ang mas maligtas pa. So kung hindi pa bumabalik, nangako ang Panginoong Yesus na babalik siya, pero hindi pa siya bumabalik dahil gusto niya mas marami pa sa atin ang maligtas. Amen. Next slide please. Genesis 13:15-18. Nang maghiwalay sila ng kapatid niya na si Lot, nanirahan si Abram sa Hebron. Ang buong lupaing natatanaw mo, sabi ng Diyos sa kanya, ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alakabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So yung mga umaaten ng ating Dawn Watch, 'di ba? Nabasa na natin yung 1 Kings, 2 Kings, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Kitang-kita natin na dumating talaga yung punto sa Israel na sila talaga yung pinakamalaking kaharian sa buong mundo. Sila talaga yung kasing rami ng mga butil ng buhangin sa dagat. Ang dami-dami na talaga nila nung time na yon. Kaya, sa oras na pababalikin ng Diyos ang lahat ng Israelita sa Israel, hindi po pwedeng yung maliit na Israel lang na bansa ngayon ang papasukin nila. Talaga pong kanila pa rin yun. The entire Israel in the Bible has been given to Israel. Kasama doon yung kalahati ng Saudi, kasama doon yung Iran at Iraq. Malaki po talaga ang lupain ng Israel at ibabalik yan ng Diyos sa kanila. Dahil sila nga
ang lahing pinili. Next. The nation of Israel is the firstborn of God. Sinabi yan sa Exodus chapter 4, verse 22. They are the apple of God's eye in Zechariah 2:8. So sinabi doon sa Matthew 2:15, out of Egypt I called my son. So yung bansang Israel ay anak ng Diyos. So ituring nyo yan, ganyan nyo isipin, bakit mahal ng Diyos ang Israel? Bakit ang Israel grabing advanced sa technology ngayon? Marami silang teknolohiya na sila lang ang meron. Buong mundo wala, not even US. Marami silang mga scientists na pinakamagagaling na scientist sa buong mundo. Kakaiba ang Israel. Ang sarap nga pumunta sa Israel, kaya lang nagkagera. Di pa tayo nakakarating. Sana makarating din tayo, no? Dadating ang araw, makakarating din tayo dyan. So because they are chosen, sa kabila ng katigasan ng kanilang mga puso, maliligtas pa rin ang Israel. So kailangang mangyari yon dahil ang Diyos ay tapat kapag siya ay nangako. May covenant nga eh. Number 2, the promise, next please, the promise was sealed by blood covenant. In Genesis 15, chapter 8, verses 18 to 21, Abraham received a vision in his dreams. So sabi doon, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit, masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Nabanggit to kanina ni Brother Hill bago siya umawit, no? Na itong verse na to ng Genesis 15, verse 5 and 6. So sabi ng Panginoon sa kanya, pararamihin ko ang lahi mo. Kahit matanda na siya at wala pa siya kahit isang anak, naniwala pa rin siya sa Panginoon. At itong paniniwala na ito ay tinuring siya bilang isang matuwid na tao ng Panginoon. Imagine nyo, in the Old Testament, wala pa si Jesus. Ngayon, simple lang eh, para maligtas ka, tanggapin mo si Jesus, di ba? Paanong mangyayari sa mga tao sa Old Testament? Eh, wala pa si Jesus noon. Saan sila pupunta? Kaya nga si Abraham ang naging bantay ng paraiso. Di ba? Yung kwento ng Matthew 17, si Lazaro at ang mayaman. Di ba nasaan si Lazaro? Sa bosom of Abraham. Kasi siya yung unang righteous na tao. Dahil sumunod, dahil sa kanyang pagsunod. Ganyang kahalaga ang pagsunod sa Diyos. Ganyang kahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos. Nandun siya sa bosom of Abraham, si Abraham ang bantay. Kaya nung namatay si Jesus, 3 araw, bumaba siya doon sa Sheol, kinuha niya lahat. Si Abraham at lahat ng mga tao na nag-sacrifice, namuhay ng matuwid in the Old Testament, nag-alay ng dugo ng hayop para ma-atone ang kanilang mga sins bago sila namatay, nandun sila sa paraiso. Kinuha sila ni Jesus at dinala sila sa langit. Yan ang kahalagahan ng amang Abraham. That's why they always quote Father Abraham, di ba? Di ba yung mga Israelita, lagi nilang sinasabi, mayabang sila dahil anak sila ni Abraham. Anong sabi sa kanila ni John the Baptist? Huwag niyong ipagyabang sa akin yan. Kahit itong mga bato na to, pwedeng gawing anak ni Abraham ng Panginoong Diyos. Di ba? So, hindi yan ang susi. Hindi ang pagiging anak ni Abraham ang susi para ikaw ay maligtas. Di ba? Kaya lahat ng nag-reject, in the early times, in the New Testament, when Jesus was still alive, lahat ng nag-reject kay Jesus on His face, na hindi kami naniniwala na ikaw ang tagapagligtas, nasaan sila ngayon? Nandun sila sa impyerno. 'Di ba? Kasi hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus. We are truly so blessed that we are here in this time, that all you have to do is accept Jesus as your Lord and Savior, and you will be saved. 'Di ba? Dati talagang napakahirap ng kanilang sitwasyon. Ang daming namatay na hayop para lang sila ay maligtas, 'di ba? So, number 3, God's eternal plan was fulfilled through the line of Abraham, Isaac, and Jacob. So nabuo po ang lahing Israel sa pamamagitan ng buhay ni Abraham na ang naging anak ay si Isaac, na ang naging anak ay si Jacob. Na si Jacob ay nagkaanak ng 12 at ito ang naging 12 tribo ng Israel.
Ayan. At mula sa 12 tribo ng Israel, sa tribo ng Judah, doon nagmula si King David. So, 28 generations nang nagkaroon ng Jesus. 'Di ba? 14 generations from David to Jesus. 'Di ba? Nagkaroon ng Jesus na ating Mesaya. 'Yun ang silbi talaga ng Israel, ng lahing Israel. Sa kanila nagmula ang tagapagligtas. Sabi sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. So sa umpisa pa lang, 'di ba? Genesis 1:1. Ano sabi sa Genesis 1:1? In the beginning was the Word. And the Word, let there be light. Ano sabi ng Diyos para makreate niya ang lahat-lahat sa buong universe? Light be. Let there be. Di ba salita lang yon? Sa pamamagitan lang ng salita, nabuo ang lahat. Di ba? Sa pasimula pa lamang ay naroon na ang salita. Kasama na ng Diyos. 3 persona, nandun na si Jesus. Everything was created for Jesus and by Jesus and with Jesus there. Hindi siya nagsimula sa manger. Hindi siya nagsimula sa Bethlehem. Doon pa lang bago pa lang magkaroon ng Genesis, nandun na si Jesus. There is pre-existence of Jesus as the Lord. 'Di ba? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So your Bible is God Himself. Your Bible is God talking to you. Bakit hindi mo binubuklat? Hinahanap mo, Lord, anong plano mo? Di ka naman nagbubuklat. Paano mo malalaman? Lord, anong sagot mo sa tanong ko? Ba't di mo ako sinasagot? Ayaw mong buklatin. Andun na ang sagot. Your Bible is God speaking to you. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. And the Word became flesh and dwelt among us. Yun ang ibig sabihin nun. He had, di ba, sa Old Testament pa lang nandun na siya. Siya ay salita. Yung Diyos na yun, kailangang magpakatao. Bakit? Diyos ka na, magpapakatao ka pa. Ang tao nga ang dumi. Ang tao nga makasalanan. Ang tao nga araw-araw sacrifice. Ang tao nga araw-araw, di ba, tinetest ng demonyo. Maski si Jesus, tinest ng demonyo. Di ba? Ganun siya katindi, hindi niya lulubayan. Pati si Jesus, di niya nilubayan. 'Di ba? Pero siya ay naging tao, pero hindi siya nagkasala. Para pwede niyang sabihin sa iyo at sa akin, pwede naman pala na hindi magkasala. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin na tao lang nagkakasala rin. Dahil hindi yun totoo. Wrong! Dahil pwede palang maging tao at hindi magkakasala. Yun ang pinakita sa atin ng Panginoong Yesus by illustration ng kanyang buhay. Siya ay naging tao, siya ay nagkatawang tao para, di ba, unang ginawa ng Diyos para isakatuparan ang kanyang eternal plan ay yung chosen race of Israel. Pangalawang ginawa ng Diyos para isakatuparan ng kanyang plano na tayo ay maligtas, ay magkatawang tao. Ang kanyang anak na isa ding Diyos, ang Panginoong Yesus, maging bahagi siya ng lahi ng Israel, mula sa lahi ni David ay isinilang ang tagapagligtas natin. So, next slide please. Yan. Dahil sa Hebreo chapter 2 verses 14 to 15, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Sino dito ang hindi takot mamatay?
Nung hindi pa kayo Kristiyano. Di ba wala? Nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba ang unang-una mong kinakatakot ay mamatay? Ngayon, sino pa ang takot mamatay sa inyo? Oh, parang nahiyala kayo magtaas ng kamay. Totoo ba yan? Hindi na tayo takot mamatay. Sabi nga ni Pablo, di ba? To live is Christ and to die is gain. Pag tayo ay namatay, edi tapos na lahat ng paghihirap. Pag tayo ay namatay, edi tapos na lahat ng kinakatakot natin sa bulok na mundong ito. Pag tayo ay namatay, diretso na tayo sa langit kasi may open ticket ka na eh. 'Di ba? May open dated ticket ka na to heaven. 'Di ba? Sinong ayaw magpunta sa heaven? Sabi nga dati ng mami ko palagi nung namatay ang daddy ng biglaan. Sabi niya, si daddy, pumikit na lang basta. Walang nihan-niho. Hindi man lang tayo kasi nung sinipr po siya sa ICU, hindi na po talaga siya na-revive. Parang nagbabay na agad. So, syempre, ang masakit yung mga naiwanan, di ba? Sabi niya, hindi man lang, parang wala na, umalis na lang bigla. Hindi man lang mapanaginipan, hindi man lang nagparamdam. Ayan ang sinasabi ng mami ko. Pero alam niyo po, ako po, napanaginipan ko po ang daddy ko. Ang ganda-ganda po ng panaginip. I don't know kung share ko na dito o sa Zoom ko yata na i-share. Na yung panaginip ko po, nasa isang lugar po kami, tinitignan ko po ang daddy, nag-praise and worship po sila. Nakataas lahat ang kamay nila. Umaawit sila sa Panginoon. Tapos, alam niyo yung movie na parang next segment na wala. Tapos, nakaupo na kami, magkatabi kami. Sabi niya, dito na lang ako, nak. Masaya ako dito. Araw-araw ang ginagawa namin magpuri sa Panginoon. Sabi niya, at gusto ko kayo rin. Hindi ko pa yun naiintindihan noon. Kasi hindi pa naman ako Kristiyano. Basta ang naaalala ko lang, bago ako magising, may humalik sa pisngi ko. Kaya yung kapayapaan na naramdaman ko pagising ko, ganun na lang. So talagang, kaya pala siya biglang nawala dahil, 'di ba, hindi na siya natatakot mamatay dahil araw-araw po na nagbabasa na siya ng Bible bago siya nadala sa ospital. Kaya alam niya na ang kaligtasan. Nabasa niya na sa Bible. See, alam niyo, Bible lang, pwede naman kayo lang ng Bible, maligtas ka din eh. Kung nakikipag-usap ka talaga sa Panginoon, 'di ba? Kung tinanggap mo talaga ang Panginoong Yesus. So when the time was right, God's plan of redemption led to the incarnation of the pre-incarnate Jesus. The eternal Jesus, the Word became flesh and dwelt among us. Diba? God the Son, He voluntarily sacrificed Himself na mamatay sa cross. Diba? Hindi rin naman madali yun. Nagpawis siya ng dugo nung huling nananalangin siya sa Garden of Gethsemane. Alam niyang mahirap ang pagdadaanan niya. Alam niyang masakit ang mapako sa krus. Hindi lang physically masakit. Kung hindi, di ba, lahat ng napako sa krus ay cursed. Cursed is the one who hangs on a tree. Siya, hindi naman ako nagkasala. Di ba, minsan nararamdaman niyo yan? Wala naman akong kasalanan. Bakit ako binigyan ng pagpapahirap na ibinigay ka sa akin? Di ba, ikaw tao ka? Araw-araw pinapahirapan mo ang kalooban ko. Wala naman akong kasalanan. Pwede ba tantanan mo ko? Di ba, isa kang krus sa buhay ko. Di ba? Talaga naman, pagka nasa katawang tao ka, hindi pwedeng hindi ka makaramdam ng sakripisyo. Hindi pwedeng hindi ka makaramdam ng masakit, di ba? Masasaktan at masasaktan ka. Ganon din naman ang nangyari sa Panginoong Yesus. Pero dahil sa kanyang pagsunod, sumunod pa rin siya. Because of what Jesus did on the cross, He crushed the devil's head. He defeated the devil forever. When He rose again from the dead, 3 days after, di ba, 3 araw, ano daw ang ginawa ni Jesus nung 3 araw siyang nawala? Bumaba sa Sheol, di ba, at sinabi niya, tapos na kayong lahat sa akin. So He defeated death itself. Tapos na. It is finished. Tinapos na ng Panginoong Jesus, kaya hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan. Dahil wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Dahil tayo ay diretso na sa langit, 'di ba? Kapag ipinikit mo ang iyong mata, diretso ka na sa langit. Kaya huwag kayong matatakot sa mga nangyayari sa mga kapaligiran natin, 'di ba? Next, yan. So naiintindihan nyo na ngayon ang eternal plan of God. Tinapos ng Panginoong Jesus yung plan na yon. Yung Genesis 3, chapter 3, verse 15, 'di ba? Tinapakan ng Panginoong Jesus ang demonyo sa ulo.
ang serpent sa ulo. Kaya dinefeat niya ang power of death. There's no more power of death as long as you have Jesus in your life. Pero, ang tanong mo pa rin, kahit ngayon, ano nga ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? Ano nga ba ang will ng Diyos sa buhay ko? God's plan is my plan. Central to God's plan of redemption is the call to our individual repentance. Diba? So that's the reason why we have to repent our sins. Meron din naman po tayong participation. Hindi naman po pwedeng wala. Pero malinaw ang sinabi ng propeta Jeremiah. Diba? For I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Ang mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. This verse is often quoted kapag gusto mo kapag nagtutok ka, gusto mo mag-build na moral ng mga tao, 'di ba? Ito 'yung sinasabi mo. May mga leader tayo na laging ito 'yung kino-quote sa Bible, 'di ba? Kasi parang masarap pakinggan na maganda ang plano sa atin. Parang masarap na palagi tayong nire-remind na may magandang plano ang Diyos para sa atin. Lalo na sa mga uncertain situation, 'di ba? Kapag nagda-doubt ka, bakit parang ang sama ng nangyayari? But if you will read the Bible, the real context of this verse is opposite. Actually, sinabi ito ni Jeremiah nung time na dumating si Nebuchadnezzar sa Israel, winasak niya ang templo, winasak niya ang Israel, kinuha niya ang libo-libong mga Israelita at dinala sa Babylonia. Exile. Parang death march ang nai-imagine ko dito eh. Kasi wala naman ngang kotse nun, di ba? So naglakad sila mula Israel papunta sa Babylonia, ay milya-milya po ang layo. At habang silang naglalakad, sila ay mga capture. Di ba? Wala silang mga karapatan. And they were there for 70 years in captivity. Walang templo, walang pag-aalay, walang pagsisimba. 'Di ba? Lahat ng kultura at tradisyon nila, ang hilig pa naman nila sa festival, 'di ba? Palagi silang may piyesta-piyesta. Wala lahat 'yun. Kasi captured sila sa Babylonia. So, 'di ba? Sasabihin ng propeta Jeremiah, may plano pa rin sa inyo ang Diyos, 'di ba? May plano pa rin sa inyo ang Diyos. Hindi pa rin kayo iiwanan ng Diyos. And true enough, after 70 years, dumating ang king of Persia sa Babylonia, dinefeat si Nebuchadnezzar, at si Cyrus, na unbeliever, pagano, ay ginamit ng Panginoon at sinabi sa kanya ng Panginoon, palayain mo ang mga Israelita at pabalikin mo sila sa Israel. At ginawa naman yun ni King Cyrus. Kaya nakabalik ang Israel sa kanilang pinagmulan. So it is important, next please, that our plan should be aligned to the plans of God. Sabi po sa Acts 3 verses 19 to 20. Next po. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahan mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus at ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. So all we have to do, our participation is to repent from our sins. Tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at ating tanggapin ang Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas. So ano nga ba ang dapat nating gawin upang maging bahagi na tayo ng plano ng Diyos? Next please. Number 1, surrender all your plans to God. Sabi sa Proverbs 16 verses 2 and 3, for my thoughts are not your thoughts, nor your ways are my ways. Sabi pala sa Isaiah 55:8 yun, sorry po. Declares the Lord. So surrender your plans to God because His plans are bigger than your plans. All the ways of man are clean in his own sight, but the Lord weighs the motives. Commit all your works to the Lord, and your plans will be established. The mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. So, yan yung lagi nating sinasabi na not my will, Lord, but yours. Nagpaplano ka, nananalangin ka na yung plano mo ay masa katuparan, pero lagi mong sasabihin, Lord, not my will, but your will be done. Huwag mong didiktahan ang Panginoon kapag nananalangin ka.
palagi mong sasabihin, Lord, kung ano yung plano mo, yun ang matupad. Dahil kahit anong ganda ng plano mo, mas maganda pa rin ang plano ng Panginoon para sa'yo. Kaya palagi niyong sasabihin, Lord, not my will be done, but yours. 'Di ba? Kung ano yung plano mo, Lord, parang meron akong kwento dyan. Yung bibilisan ko na lang, it means na lang. Yung passport ko, saan ba ako papunta nun? Basta hindi ko kasama si Pastor Walter nun sa, saan ba ako papunta nun? Nakalimutan ko na. Meron siyang maliit na punit. Eh, di ba pag may punit, di ka napapaalisin? So, doon pa lang sa Cebu Pac, sinabihan na ako na hindi kayo pwedeng umalis kasi ganyan-ganyan. Hindi ko yun nakita. So, yung tao ang nakakita. Kaya lang po, baka pagdating nyo doon, pauwiin din po kayo. Eh sabi ko lang, parang kauuwi ko lang po galing sa Hong Kong, papunta ako Singapore. Kauuwi ko lang po last week galing sa Hong Kong, di naman po yung naging problema. O bahala na lang po kayo ha. Sabi ko, eh syempre dahil alam ko na, ninenervyos na ako, di ba? So pagdating sa immigration, talagang ginaganong-ganong ko pa nga yung passport ko, parang hindi mapansin, di ba? Pero sabi ko, Lord, kung may plano ka na hindi ako paalisin, yun ang masunod kasi baka mamaya may masamang mangyayari pag pinagpilitan ko, 'di ba? Pero Lord, kung gusto mo akong matuloy, yun yata yung papuntang Batam. Kung gusto mo akong matuloy sa misyong ito, ikaw gagawa ng paraan. So, tinataas ko na to sa'yo. Ay, nakauwi naman ako nang wala namang nakakita nung punit sa passport ko. So, si Lord talaga ang natupad, 'di ba? Kasi syempre mission yun 'di ba? Yeah, number 2, next slide please. Seek prayer and counsel from a man of God. So, ito napakahalaga po nito. Sabi po sa James 5, verse 16, effectual fervent prayer of the righteous man avails much. So, ibig sabihin po nito, wag din naman po kayong gagawa ng desisyon na kayo mismo ay hindi nyo na-receive. Kasi yung nare-receive po ng ating mga pastor, confirmation nyo ng na-receive nyo. 'Di ba? May participation din kayo sa desisyon na ginagawa nyo. Napakadali lang talaga sa buhay. Nang may na-receive ka na gusto mong gawin, pag tanong mo sa pastor mo, kinonfirm niya. O di tapos na usapan, 'di ba? So napakadali lang talaga na may pastor tayo. At the same time, pagka merong kinakabahan ka o may problema ka, manghihingi ka ng panalangin. 'Di ba? Napakasarap lang ng merong nananalangin para sa atin. So seek prayer and counsel. Wag kung saan-saan kayo humihingi ng advice. Kaya meron naman kayong mga pastor. Sa pastor nyo kayo hihingi ng advice, di ba? The thoughts of the righteous, sabi sa Proverbs 12:5, are just, but the counsel of the wicked is deceitful. Kaya wag po kayong hihingi ng advice mula sa mundo na unbeliever kasi talagang baka mamali lang po kayo ng desisyon. Tapos, sabi nga palagi ni Pastor Dong, kung kailan nagkalokohan na, damay pa ang church. Kasi hindi naman kayo nagtanong nung gumawa kayo ng desisyon. Tapos ngayon, nagkalokohan kayo. Ayaw po akong bayaran, nangutang po sa akin. O nung nag-utangan kayo, tinanong nyo ba ako? Ba't ngayon pupunta kayo sa akin? Sabi ng pastor natin, no? Kasi nga, bago nyo umpisahan, magtanong na kayo sa pastor. Hindi yung kung kailan naloko ka na, tsaka kalalapit. 'Di ba? Kasi, ibig sabihin lang nun, o yan, you received your lesson from outside. 'Di ba? Kasi hindi ka nga humingi ng guidance sa iyong pastor. So, napakahalaga po. Seek prayer and counsel from the man of God. And number 3, we should belong to the household of faith and to enter the kingdom of God. Napakahalaga po yung sense of belonging sa atin. We have been wired this way, diba? Having a sense of belonging is inherent in man. Nung hindi pa tayo Kristiyano, naghahanap ka ng barkada, naghahanap ka ng, 'di ba? Pag galit ka sa mga magulang mo, lalabas ka, pupunta ka sa barkada. O kaya papasok ka sa fraternity o sa sorority, 'di ba? O kaya magbibilong ka sa mga organizations na kaya kami nila Pastor Ruben, ayan, kung saan-saan tuloy nakarating, 'di ba? Kasi underground pa yung inabot namin na organization, 'di ba? Kung ano-anong magagaling na pagkakamali ang itinuro sa amin. Pagre-rebelde ang itinuro sa amin. And make no mistake, brothers and sisters, rebellion is the advocacy of the devil. So, ang demonyo talaga, tutuksohin ka na magrebelde. Dahil, kapag rebelde ka, hindi ka obedient. Ang gusto ng Diyos, obedient ka, di ba? Anong kabaliktaran ng obedience? Rebellion. Kaya talaga, tutuksohin ka talaga ng demonyo sa dalawang bagay. To be a rebel or in vanity.
Yung vanity naman, yung tutuksuhin ka na lagi kang naiinggit sa ibang tao dahil bakit siya meron, bakit ako wala, 'di ba? Gusto ko rin nun, gusto ko rin nun. Ganyan ang panunukso ng demonyo. So, if you belong to the household of faith, sa church, 'di ba? Dito sa church, dito mo matatanggap yung pagmamahal na unconditional. Hindi katulad sa labas, pagpipilian pa na lang, sa fraternity at sa sorority, ay hindi ka namin pwedeng rekrutin kasi hindi ka abot sa standards namin. May ganun pa, di ba? So lalo ka ng liit, ba't kaya yung buong barkada namin na-recruit? Ba't kaya ako hindi? Di ba? Ano kayang kulang sa akin? Di ba? Hindi ka nagbelong, kaya nanliit ka pa sa sarili mo. Pero dito sa church, you're always welcome, di ba? Actually, hinihila pa nga natin sila. Yan, sila Ate Yogi, pupunta pa doon sa City Hall, hihilahin pa sila, di ba? In-invite mo na, tinur mo na sa buong church, hindi pa rin dumating ng Sunday, di ba? Nasa kanila na yon. But, actually, ang sagot doon, sa sense of, doon sa inherent and natural parang desire ng ating puso to belong, is we should belong to a church. Sabi sa Genesis 2:18, it is not good for a man to be alone. We are really wired not to be alone. Kaya naman ang demonyo, ang gusto ka gawin, isolated. 'Di ba? Kaya nga yung Bartolina, parusa. 'Di ba? Bakit naging parusa yung Bartolina? Dahil nakakabaliw pag nag-iisa ka. Dahil talaga yung nature natin, mas maganda may kausap, may kasama, may kapartner. Kaya pag may asawa ka, na pareho kayong mananampalataya, ang saya. Hindi po kami nag-aaway. Kasi pag mag-aaway na kami, sasabihin na ng asawa ko, pray na tayo. Ano ba yun? Parang may piyesta. Ayan. 'Di ba? Pag ang asawa mo, pastor, pag nag-aaway na kayo, sasabihin, oli ka na, pray na tayo. Wala na, let's ka na. Bati na. Diba? So, napakahalaga po na tayo ay may church. Dahil dito po sa church natin, makukuha yung mga dinedesire ng ating puso na hindi natin nakukuha sa labas. Ano yung dinedesire ng ating puso? Next po. Ito yung mahalaga, how to discern the will of God for your life. Napakasimple po pala. Nandito lang po pala yun sa Romans 12, verses 1 and 2. How to discern the will of God for your life. Sabi sa Romans 12, verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Next. So what is the what of the will of God? Ano ba yung will of God? Sabi dyan sa Romans 12, 1 and 2, the will of God is good, acceptable, perfect. So what is good? It is not evil. It is not bad, it's good. If it's the will of God, it's good. If it's evil, it's not the will of God. Number 2, it is acceptable and pleasing. It is not abominable to God. Halimbawa, ang pagsamba ba sa ribulto at Diyos-Diyosan ay okay lang? Hindi, dahil nasa Bible, it is abominable to God. Ako lang ang Diyos mo, sa akin ka lang sasamba. Magkaroon ka ng relasyon sa akin. Spirit touches spirit. You can have a direct relationship with God. You can pray to me directly. You do not need intercessors to me. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng mga patay na intercessor para makalapit ka sa akin. Sabi sa New Testament, you can come to me directly. It is acceptable and pleasing to pray to me directly. And it is perfect, it is unquestionable, and it is always victorious. Kung nagdududa ka sa resulta ng ginagawa mo, it is not the will of God. Dahil ang will of God, panalo ka palagi. Pag palagi kang talo, it is not the will of God. Is it the will of God na dito ako sa trabahong ito? Samantalang ang pakiramdam ko, palagi akong napapag-iwanan. Palagi akong talo. Palaging kulang ang sweldo ko. Palagi akong naaapi. Pag ganyan ang pakiramdam mo, it is not the will of God. Because the will of God is perfect. It is victorious. So yan ang what of the will of God. Number 2, next slide, the how of the will of God. How do you enter the will of God in your life? Number 1, dalawa lang to mga kapatid. Pag ginawa mo to, you will enter the will of God. Number 1,
Present your body as a living and holy sacrifice acceptable to the Lord. Present your mind? No. Present your body as a living sacrifice. Holy? Normal lang ba? Normal lang? Holy, hindi normal lang. Holy and acceptable to God. So you have to consecrate your body. You have to ask God to sanctify you completely. Give your whole self to God. Your body is your living sacrifice. So if you're desecrating your body, it cannot be a good sacrifice to God. Kailangan malinis. Kailangan banal. Linisin mo ang sarili mo. Kung may ginagawa ka sa katawan mo na nakakasira sa'yo, kaya nga, bakit yung church na to ayaw sa nagyoyosi? May nagsabi ba na ayaw ng church na to sa nagyoyosi? Ito ang nagsabi, yung Bible. Bakit mo sinisira ang katawan na ibinigay ko sa'yo? Bakit mo sinisira ang templo na ibinigay ko sa'yo? May asawa kang tao, nakikiapid ka sa iba. Paano mo ipepresent ang katawan mo bilang living sacrifice kung marumi ka? Kailangan mong maging malinis. This is your spiritual service of worship. Hindi ka pwedeng tumayo dito na may ginagawa ka palang kalokohan sa katawan mo. Hindi ka pwedeng tumayo dito na may sakit ka. Bakit? Kasi baka naman nagpaulan ka, alam mo namang mali, di ba? Nagkasakit ka tuloy, manghahawa ka pa pag umawit ka. Napakasimple, di ba? Pero yan yun eh. It is your spiritual service of worship. Number 2, live with a renewed mind. Transformed in your thinking. Stop thinking the way the world thinks. Start thinking the way God thinks. Colossians 2:8, take your thoughts captive. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa alituntunin ng mundong ito. Yung mga tradisyon, yung mga anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung nagmamarch, yung may poon na yung nagpo-prosesyon, nakikisali ka, di ba? Gawa ng tao yan, hindi gawa ng Diyos yan, tradisyon yan. Di ba? Take your thoughts captive, alisin mo yan sa isip mo at baguhin mo yan. Allow the Holy Spirit to transform your mind. Yung defeat, yung pag-iisip mo na palagi na lang talo. Hindi yan ang perfect will of God. Dahil ang perfect will of God, panalo ka. Victorious ka. Baguhin mo yan. Take that defeatist attitude away from your mind and replace it with what God wants for you. Diba? Find counsel from the Word of God. Magbasa ka kasi ng salita ng Diyos because God will speak to you through the Bible. Find comfort in the peace of God. Never go against your peace. If you're doing something na hindi kapayapa ang loob mo sa ginagawa mo, wag mong gawin. If it feels wrong, it is wrong. There is no gray area. There is only black and white. There's only life and death. There's only good and evil. Wala pong gitna. Yung gitna kadalasan hindi kapayapa sa iniisip mo, sa ginagawa mo. Get confirmation from God's people. That is your set man. So it is very important na meron tayong kapayapaan at meron tayong pastor na nagtuturo sa atin kung paano gumawa at magdesisyon ng tama. Sa pamamagitan nito, tayo ay papasok sa tamang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. At ang plano talaga ng Diyos ay tayong lahat ay maligtas. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kapatid, ikaw ay tinubos na ng Panginoong Hesus. Siya ay namatay sa krus para maging kasalanan, kapalit ng kasalanan mo. Siya ay namatay naipako sa krus para maging sumpa,
kapalit ng sumpa mo sa buhay. Kaya tinapos niya na ang lahat ng mga sumpa. Ang kailangan mo lang gawin, unang-una, repent. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Pangalawa, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos mo at tagapagligtas. Mahalaga na ikaw ang gagawa ng personal na desisyon. Kahit na ilang beses ka na nagpupunta dito sa church, pero sa totoo lang, hindi pa nagdedesisyon yung puso mo na baguhin ang buhay mo at tanggapin ang Panginoong Hesus, hindi ka pa rin ligtas. Kaya ngayong araw na to, tumayo tayong lahat at muli nating sariwain sa ating mga puso ang ating regalong kaligtasan mula sa ating Panginoong Diyos. Muli tayong manalangin at humingi ng tawad sa ating Diyos. Sunod po tayo sa panalangin. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga karumihan. Linisin mo po ang aking puso. Abutin mo po ang kaibuturan ng aking puso. Kung may nakikita kang maitim, tanggalin mo po. Kung may nakikita kang ugat ng galit, tanggalin mo po. Kung may nakikita ka pa pong mga maling gawain, tanggalin mo na po. Mahabag ka po sa akin sapagkat ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos ko at tagapagligtas. Manahan ka po sa aking puso. Gawin mo itong trono ng aking buhay. Ikaw po ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos sa buhay ko. Salamat po, Panginoon. Ikaw namatay at nabuhay na mag-uli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, Panginoong Hesus, ay gagamitin ko upang maglingkod sa iyo. At ang aking paglilingkod ay regalo mo. Salamat, Panginoon, at binigyan mo ako ng pagkakataon na maging lingkod mo. Ito ay isang desisyon. Mula sa araw na ito ay paninindigan ko dahil ako na ngayon ay anak mo. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen and Amen. Salamat po. Ako na lamang po ang mananalangin. Salamat po, Panginoon, for the great exchange. Thank you, Lord, sa katuparan ng dakilang plano mo para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat, Lord, at pinalaya mo kami sa kasalanan. Salamat, Lord, at ramdam namin sa aming puso ang kalayaan at kapayapaan mo. Salamat, Lord, sa pananampalataya na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa iyong mga salita kung saan kami ay nabibigyan ng revelation, Lord God, at nabibigyan kami ng pagdedesisyon na tama. Salamat, Lord, at ginagamit mo kami para sa iyong kaharian. Serving you is our greatest reward. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat na alam na namin ang kalooban mo para sa aming buhay. At mula sa araw na ito, Lord, kami ay hahakbang para sa isang bagong buhay na kalugod-lugod sa iyo. Salamat, Lord, sa life extension na ibinigay mo po sa amin. Sa extension ng aming mga buhay. Lord, lahat ng may nananatili pang mga puot at galit sa kanilang mga puso, akayin mo po sila sa harapan ngayon. Ngayon din. Yung meron pa pong hindi napapatawad sa kanilang mga puso. Yung meron pa pong hindi nag-give up sa mundong ito. Meron kang gustong bitawan na hindi mo mapitaw-bitawan, alam mo namang mali, pumunta ka sa unahan upang maipanalangin ka ng ating mga pastor. Kung meron kang hindi mo mapatawad na tao, ikaw ang nabibigatan, hindi mo pa rin siya mapatawad hanggang ngayon, pumunta ka sa harapan, ialay mo yan, ihandog mo yan sa Panginoon. Alisin yan lahat sa'yo. Linisin ng Panginoon ang iyong puso. Lahat ng mga hindi ka nagkaroon ng wisdom sa pag-manage ng katawan mo, kaya nagkaroon ka ng sakit.
Dahil may ginawa ka na alam mo naman na magkakasakit ka dahil do may kinain kang masama o may ginawa kang hindi tama, kinapos ka sa tulog, nagpuyat ka, kaya nagkasakit ka. Gusto mo ngayon ay pagalingin ka ng Panginoon. Bukod sa physical na healing, we will pray for healing of the mind and healing of the soul para magbago ng iyong buhay, pamumuhay. Salamat, Panginoon, for the revelations that you have given us this morning. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kami ay maipanalangin upang patuloy na magbago ang aming mga buhay. At lahat naman po na nakaranas na ng pagbabago sa buhay at gustong maglingkod sa Diyos, gusto mong ialay ang buhay mo ng buong buo sa Diyos, at ikaw ay maging lingkod niya, pumunta ka sa unahan at ipakita mo sa Diyos ang desisyon na ito na gusto mong maglingkod sa Kanya. Salamat, Lord. Salamat, Lord.